Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang continuation ng previous video na tinapos natin. Now, ang discussion natin is ano yung mga ways or ano yung mga paraan paano natin masosolve yung summation ng vector quantities. Kasi alam natin yung scalar quantity is just simple addition operation. Yung sa vector quantities, hindi natin yun pwedeng gamitin. Now, na-discuss natin sa first, yung unang technique. Yun ang pinakamainam na technique, pambatang technique, yung component method. Now ito ang tinatawag na pangmatandang method kasi medyo merong pagka-highlights ito. Okay? Medyo maraming mga anong tawag nito, mga kailangan pang i-discuss tungkol sa trigonometry or geometry. Now, ang polygon method, kung magaling kang mag-solve ng mga triangles, ito ang mas mainam sa'yo. Okay? Kasi mainam ito sa paggamit ng mga triangles. Anyway, tuturo natin paano natin ito i-analyze, paano natin i-solve. Now, ang polygon method, dito natin ipakita dito sa sample na ito. Itong problem is kinuha ko sa Hibiler. I think Biran Johnson, yung mga civil engineering students or yung mga engineering students, ENS 161. I think ginagamit ng mga instructor ninyo, mga professor ninyo yung Biran Johnson. So, ito yung unang problem. Okay? Makikita mo sa Biran Johnson. Now, ito ang gagawin natin meron tayong Q, meron tayong P, tapos meron tayong bolt. Okay? So, yung force natin is acting dito sa bolt. Tapos, given pa yung mga direction nila, 20 degrees with respect to horizontal. Ito, 25 degrees with respect to the another force. So, meron tayong dalawang forces. Concurrent forces sila kasi meron silang common point of application. Now, ang tanong dito is, the two forces P and Q, itong P and Q, meron silang mga magnitude, act on bolt A dito sa bolt. Now, determine their resultant. Now, kapag sinabing resultant, ang resultant is yung sum ng dalawang forces, di ba? Yun ang diniscuss natin. So, ano daw yung sum ng dalawang forces? So, yun ang tanong natin, yun ang main objective natin. So, gagawin natin is polygon method. Iba yung ginamit natin kanina, hindi applicable dito. Ngayon, bagong method na. Ang paggamit ng polygon method is ganito. Hindi naman mahirap. Ganito lang, gagawin mo. Ang gagawin natin kapag polygon method is, ang gagawin mo, i-draw mo yung force, depende sa type mo, either yung Q or yung P. Depende sa type mo. Ang type ko, P. So, i-draw natin si P. Si P is ito. Ipagpalagay lang natin na ito yung P natin. Okay? So, meron siyang magnitude nilan, 40 Newton. Okay. Now, dito tayo nag-start point, dito tayo nag-end. Ito ang tinatawag na tail, ito ang tinatawag na tip. Now, i-connect natin yung pangalawang force, si Q, doon sa tip ng P. Di ba? So, ang gagawin mo lang is ganito. I-connect natin si Q, medyo mas inclined si Q. So, dito natin ilagay. Tapos, okay. Now, si Q natin is 60 Newton. So, ang ginawa natin is yung tinatawag nila sa physics na tip-to-tail fashion. Tip-to-tail fashion. Now, kapag sinabing tip-to-tail fashion, ang unang force, ito yung tail niya, tapos ito yung tip niya, tapos i-connect mo yung next na force sa kanyang tip. Okay? Kaya tinatawag na tip-to-tail. Kasi kinukonek natin. No? So, meron tayong dalawang forces. So, ang gagawin natin is ganito. Dito tayo nag-start, dito tayo nag-end. Now, ang gagawin mo para masolve mo yung resultant or yung sum ng 40 at saka ng 60 na force, ang gagawin mo lang is i-connect mo lang yung dalawa. Ganito ang pag-connect. Okay. Dito tayo nag-start, dito ka mag-i-end kung asa nag-end yung pangalawang force. Now, i-connect mo ganito kay malaking arrow. Ito na ang tinatawag nating resultant. Okay? Ito ang tinatawag nating resultant. Ang resultant pala ay ang line kung saan i-connect mo yung starting point ng force kung asan ka nagsimula hanggang sa last or sa tip ng last na force na na-connect natin. Okay? So, start to end. I-connect mo lang yan ng isang line. Yun ang tinatawag nating resultant, which means yun ang sum ng 40 at saka ng 60. Ganito ang pag-sum sa vector. Okay? Now, paano natin yung magagawa? Now, we need to use trigonometric function or anong tawag nito? Triangle. Now, ganito sa triangle, let's say, mag-draw tayo ng triangle. Ipakita lang natin
Let's say meron akong triangle. Ipagpalagay lang natin na meron akong triangle dito. Any triangle. Okay, as long as hindi 90 degrees or right triangle. Now, let's say meron akong triangle. Ang side na ito is 30. Ang side na ito is, pwede sabihin ko dito 40. Okay? 30, 40. Now, ang pinaka-importante sa triangle, this is the most important. Mag-take note ka. Okay? The most important sa lahat ng problem regarding triangle. Kailangan ang given sa triangle is at least 3. Okay? Kailangan merong 3 given. Kapag hindi umabot ng 3 yung given na kahit anong gawin mo na hindi mo masolve yung triangle. Okay? Now, ang gagawin natin is kailangan 3. Or, para masolve yung triangle, kailangan mo ng 3 given para masolve mo. At least, kapag sinabing at least, ito lang ang pinakamaliit. Hindi pwede yung 2, hindi pwede yung 1. Okay, pinakamaliit lang na given is 3. Pwede naman yung 4, pwede yung 5. Okay, now, let's say, 2 yung given, dalawang side. Itong side na ito, hindi natin alam. Pwede lagyan natin ng pangalan X. Okay, kasi hindi natin alam. Now, para maging kompleto ito, given isa, 2, para maging kompleto yung condition, lagyan natin ng angle dito. Pwede sabihin natin 25 degrees. So ngayon, 1, 2, 3. 3 yung given, kaya pwede na natin masolve yung lahat ng problem regarding this triangle. Either area, or yung side dito, yung angle dito, or yung angle dito, or itong side na X. Masolve natin. Now, ano yung mga tools na gagamitin natin para masolve yung triangle? Now, ang tools is basic. Meron tayong tinatawag na cosine law. Cosine law. Okay? Now, sa cosine law, ang technique sa cosine law, ganito kailangan meron kang at least 2 sides. Pwede 3, 3 or 2 sides. Kapag sinabing side ito ito side 1, side 2, side 3 kasi 3 lang yung side ng triangle. And kapag sinabing kailangan kompleto 1 angle. Okay? Now, pwede 3 or 2 sides. Pwede 2 sides lang. Pwede naman yung 3. Okay? 2 sides and 1 angle. Kung isasam natin, 2 plus 1, 3 given, kaya nag-satisfy sa condition na sinabi natin kanina. Now, paano natin gagamitin sa cosine? Ganito ang paggamit sa cosine. Kung ang hinahanap natin is si X, yung isang side, so isolate natin yung hinahanap. Okay? Isolate natin dito sa kabilang left side ng equation, tapos square mo. Tapos, kapag sinabi kong isolate, wala siyang kasamang term. Equal. Sa right side ng equation, yung dalawang side, square mo sila. Unahin natin si 40 square. Tapos, plus, itong pangalawang side, si 30, square mo. Square. Minus, 2 times yung product nitong dalawa, si 40, times mo ng 30, times mo ng cosine, ng angle between dito sa dalawa. Okay, itong si 30 at saka si 40, meron silang included angle na 25. Pero mali yun. Ganito. Yung cosine dito is yung cosine, tapos lalagyan natin ng angle. Yung angle na ilalagay mo dito is yung opposite sa side na X. Kung ito si X, ano yung opposite na angle sa kanya? Si 25. Okay? Bali yung sinabi ko kanina, dapat ito ang gamitin mo. Si X, ang hinahanap mo kasi isolated siya sa left side equation. So, kung ano yung angle na opposite sa kanya, which is itong si 25, yun ang gagamitin dito sa cosine. So, lagyan mo ng cosine 25 degrees. Okay? So, using your calculator, masolve mo si value ng X. Ganito ang paggamit ng cosine law. Okay? Tapos, i-apply mo ito sa mga problem regarding this triangle. Now, second technique, second tool para masolve natin yung triangle, kahit anong triangle, is yung tinatawag nating sine law. Now, paano natin masolve yung sine law? Let's say, meron tayong problem. Ganito Let's say, meron tayong problem, another triangle. Magagamit lang daw si sine law, or mainam gamitin si sine law kapag meron kang 3 or 2 angles. Baliktad sila. And 1 side. Okay. Pwede 3 or ito ang usually 2 plus 1, 3 given. So, nag-satisfy sa triangle. Masolve natin. So, kapag meron kang dalawang angle tapos meron kang isang side, masolve mo yung
lahat ng tanong dito sa triangle na ito. Now, para mag-satisfy, let's say, bigyan ko ito ng 40 degrees. Tapos, ito, pwede sabihin natin mga 30 degrees. Tapos, meron tayong isang side dito. Pwede sabihin ko dito yung side na, let's say, sabihin natin, 40. Okay? Either kilonewton ito or meter. Depende sa type mo. Okay? As long as alam mo, this is side, ito angle, angle. Now, ganito ang gagawin natin. Sorry kasi sinisipon pa ako ngayon. Now, ganito. Ang gagawin natin is si sine law, iba sila na formula ni cosine law. Okay? Ito si cosine law, ito si sine law. Now, ang tools na ginagamit ni sine law is ganito. Yung side natin, si 40, i-divide mo sa sine ng opposite angle sa kanya. Kung ito yung side 40 natin, okay? Or pwede sabihin ko na lang 70 kasi baka ma-confuse ka dito sa 40 na angle tapos 40 na ito, palitan natin ito. Pwede sabihin natin ganito ang gagawin na lang natin, ha. Pwede sabihin natin 70. Okay, either meter ito or newton. Okay, kahit anong unit. Ang importante is alam mo na side. Now, ang gagawin mo si side 70, ilagay mo dito sa taas, dividean mo ng sine ng angle na opposite sa kanya. So, ano yung angle na opposite sa 70? Si 70, opposite na angle sa kanya, si 30, di ba? So, lagyan mo sine 30 degrees. Equal. Okay. Now, di ba, hindi natin alam yung side dito. Pwede sabihin natin ito si A, ito si B kasi hindi natin alam, di ba? Now, ang gagawin mo, para masolve mo yung either sides, tingnan mo yung side na merong opposite angle. Yung side na merong opposite angle. Ano? Si A ba, meron bang opposite angle? Okay, si A, tingnan natin kung merong opposite angle si A. Tingnan natin. Si A, meron bang opposite angle? Nakita mo? Wala. Kaya hindi natin pwedeng gamitin si A. So, ang gagawin natin, instead na A, ang gagamitin natin is B. So, ganito ang gagawin mo. Kung meron tayong B, si B itong si B, itong side na B, meron siyang opposite angle na 40. So, ang gagawin mo, ilagay mo dito, kung side yung ginamit dito, kailangan dito sa taas, side din. Parang ratio proportional. So, si B, side, dividean mo ng sine ng opposite sa kanya. So, opposite sa kanya is 40. Okay, multiply mo ng sine 40 degrees. Okay? Kung meron tayong angle dito sa A, pwede natin equate din si A over yung angle. Pero wala tayong angle dito, wag na lang natin equate. Using this, masolve natin si B, di ba? So, masolve mo si B. Kapag nasolve mo si B, so meron kang one side, tapos meron kang makuha ang included angle dito. Of course, makuha natin kasi summation of interior angles, ito at saka ito, isum mo sila is equal sa 180, tapos masolve natin yung side dito, di ba? So, automatic masolve natin ito, masolve natin yan. So, yun ang tools na kailangan natin gamitin. Now, balik tayo dito sa problem. Ito, i-rewrite natin ito. I-rewrite lang natin ito. I-rewrite natin. Or, ilagay na lang natin dito. Dito natin ilagay para mas klaro. Okay, dito natin ilagay. Okay, dito. Dito na lang. Now, ngayon, ang main target natin is parang triangle ito, di ba? Kanina diniscuss natin si 40, si 60 using tip to tail fashion. I-connect mo yung starting papunta sa ending, yun ang resultant force or yun ang sum ng 40 at saka ng 60, di ba? Now, ngayon, ang gagawin natin, meron tayong triangle. Ang gusto natin makuha is itong side na mahaba. Meron tayong side dito. Ito mahabang side ang kailangan natin. Anong sinabi ko? Yung condition para masolve yung any type of triangle. Kasi parang triangle ito. Ano gusto mo i-draw pa natin? Wag na lang. Okay? Kasi triangle yan. Now, ito na lang. I-draw na lang natin kasi alam ko na tinatamad ka. Ganito. So, meron tayong malaking R. Okay? Tapos, meron tayong dalawang ito yung isa. Ito yung isa. Exaggerate pa natin para ito. Okay, ganito. So, ito, ang magnitude daw nito is 40. Ito 40, tapos ito 60. Ito ang hinahanap natin yung R.
Hindi natin alam. So, parang triangle. Okay? Triangle. Kaya tinawag na polygon kasi gagamit ka ng polygon. Now, ang kailangan natin is masatisfy yung tatlong given. Ilan yung given natin? 1, 2. Wala tayong pangatlo, hindi natin masolve. So, asa natin hahanapin yung pangatlong given? Asa natin hahanapin yung pangatlong given? Just think. Now, gamitin natin yung mga angles kasi meron binigay na angles, di ba? So, para masolve natin yung angle, meron tayong mga angles dito. Dito. Okay. Now, tingnan natin, ha? Ito, tingnan natin. Itong si 40, di ba? Si 40, itong si P, yung angle with respect sa horizontal axis is 20. Kung ito yung horizontal axis natin, ito, ang angle ng 40 is ilan? 20 degrees. So, meron tayong 20 degrees. Okay. Itong si 60, ito yung Q natin, di ba? Ito yung Q, ito siya si 60. Now, paano natin makuha yung angle ng Q with respect sa horizontal? Ito yung horizontal natin, ito. Horizontal. Ilan yung total dyan? Isa mo lang yung dalawang angle, di ba? Isam lang natin yung dalawang angle. In other words, kung meron tayong, anong tawag nito? Ito yung horizontal axis natin. Project natin dito, horizontal axis. Automatic na ang angle ng 60 or yung Q with respect sa horizontal is yung sum ng dalawa. 20 plus 25 which is equal to 45. So, meron tayong 45 degrees. Okay. Now, yes, nasolve natin yung mga angles nila, nalagay natin yung mga directions nila. Ang problema, ang kailangan natin is yung interior angle dito sa triangle. Kasi ito is, hindi ito mga interior angle, mga deflection angle ito. Now, paano natin masolve yung isang interior angle dito sa kanila? Paano natin masolve? Now, para masolve natin, ganito ang gagawin natin. Ganito ang technique. Ito ang problema sa polygon method kasi kailangan mo talagang gamitin yung utak mo. Okay, ganito Ganito ang gagawin natin kailangan natin gamitin yung polygon method. Okay. Ganito ang gagawin ko. Gusto ko itong pakita. Extend natin si horizontal axis dito, horizontal line. Now, pwede ko bang sabihin that yung angle dito, okay, from horizontal papunta dito sa 40 is equal sa angle dito? Of course, parehas sila kasi similar angle. Yung hindi marunong sa similar angle na ito, tingnan mo ang tinatawag na similar angle, my friend, ito. Kung meron kang angle dito, lagyan natin ng ibang color. Kung meron akong angle dito, mabisya yan. Ano bang nangyari dyan? Ito. From horizontal papunta dito sa incline, kung 30 yan, 30 degrees, equivalent yan or similar angle dito sa taas, which is horizontal papunta sa angle. Tingnan mo, horizontal ito papunta sa inclined. Ito rin horizontal papunta sa inclined is 30. Parehas sila. Okay? Parehas itong dalawa. Okay, so ganun ang gagawin natin. So this one at saka ito is similar angle. So meron tayong 20. Ang main target natin is makuha natin yung interior angle dito. Ito yung total. Okay. Now, paano natin makuha? Maglalagay tayo ng another line dito. Lalagyan natin ng another line. Ito. Now, kung titingnan natin ito horizontal, ito vertical. Ilan yung angle between sa kanila? Ilan yung angle between sa kanila? Ilan? Ang angle between two perpendicular axes, which is vertical ito horizontal, is 90 degrees. Tama? 90 degrees. Okay, no, malapit na. Ang kailangan lang natin makuha is yung angle dito sa baba. Ilan yung angle between the vertical line papunta dito sa 60? Diba ito from here, vertical papuntang horizontal is 90. So in other words, yung 90 minus naman ng 45, ilan? 45 yung dito, di ba? Tama? 45. So ano yung total na interior angle dito? Total interior angle. Ilan yung total interior angle? Ang total interior angle natin
is yung 20 plus mo ng 90 plus mo ng 45. Tama? So, ilan lahat? Lagyan natin ng ganito ha. Lagyan ko ng angle para mas maging klaro. Okay, ganito na lang. Palitan natin ng sky blue. So, from here, papunta dyan, ang total angle is 20 plus 90, ilan? 110. Plus mo ng 45, 155. 155. Tama? Okay, ulitin natin 110, 155. Okay. So, para mas maging klaro, erase na lang natin yan. Erase natin. Ang importante is nakita mo paano kunin yung interior angle. So, erase natin sila para ma-solve natin yung interior angle. In other words, or erase din natin ito. Okay, so meron tayong triangle. So, ang interior angle daw dito is equal sa 155 degrees. Okay? Now, ngayon, meron tayong 1, 2, tatlong given. So, masolve na natin yung R. So, ano yung pinakamainam na gagamitin natin? Cosine law or sine law? Sige, tingnan mo. Based dito sa diniscuss natin. Anong pinakamainam sa kanila? Cosine law or sine law? Okay, based dito, di ba sinabi sa sine law na mainam gamitin si cosine law. Si cosine law pala. Si cosine law, mainam gamitin kapag meron kang at least 2 sides and 1 angle. Tama? Now, kapag meron tayong 2 sides and 1 angle, pwede natin gamitin si cosine law. So, using cosine law, okay. So, ang hinahanap natin is si R. Okay, si R is isolate natin sa left side of equation. R square. Equal mo. Yung 40, squared mo, plus yung isang side, 60, squared mo, minus 2 times yung product nitong dalawa, 40 times 60 times cosine. Anong sinabi ko? Yung cosine, yung angle dito is opposite doon sa isolated dito. Isolated si R. Ano yung angle opposite kay R? Itong 155. Kaya ilagay mo dito 155 degrees. Using this, using your calculator, masolve mo si R. Pakisolve lang si R. Mabilis yung calculator ko. Ang answer dito is 97.73. Now, huwag mong kalimutan, this is not Carabao Newton ito. Okay? Huwag mong kalimutan yung unit measurement. Always, do not forget to put the unit measurement. Yung Q natin at saka yung P natin is Newton. So, kailangan yung R natin is Newton. Ito ang sum of the P and Q, which is vector quantity sila, lahat sila forces. Now, since vector quantity, gusto nating malaman kung ano yung angle ng R, ano yung direction ng R with respect to horizontal. Diba, pagkuha natin ang direction ng mga forces is with respect to horizontal. So, paano natin masolve? Paano natin masolve yung angle niya with respect to horizontal? Ito, mag-draw tayo ng horizontal line. Ito si horizontal. Okay. Ano daw yung angle ng resultant papunta doon? So, ano yung angle ng resultant from horizontal papunta sa from horizontal papunta sa resultant? Ano yung angle niya? Ilan yung nasolve natin dito? Ilan yung dito, which is default? Si P, 40. Ang angle niya is 20. Tama? Tama. So, 20. 20 yung angle dito. 20, di ba? Tama. So, angle dito is 20 degrees. Ang kailangan natin ito masolve para masolve natin yung angle ng resultant with respect to horizontal. So, ano yung angle dyan? Masolve ba natin yung angle? Of course, masolve natin. Paano natin masolve yung angle? Using cosine law na naman, di ba? Masolve natin. Masolve natin ito ang hinahanap natin. Ito. Pwede sabihin natin theta. Masolve natin si theta using cosine law. So, ganito ang gagawin natin pag-solve ng angle. Cosine law. Erase ko na lang ito yung dito sa baba. Now, si cosine law, since meron na tayong value ng R, masolve natin si theta. So, ang gagawin ko lang is, yung theta natin is opposite sa 60. Isolate ko si 60. Equal sa yung side na 40. Yung isang side is now, yung R natin kasi na-solve,
97.73 squared minus 2 times product nitong dalawa, 40 times 97.73 cosine ng yung 60 isolated, ano yung angle opposite sa kanya? Yung theta, cosine theta. Using your calculator, ito lang ang variable, ito lang ang unknown, masolve mo yung theta. I am assuming na marunong na kayong gumamit ng calculator. So, meron tayong 60 is equal sa, okay, ganito. Ang nasolve nating angle is equals to 15.02 degrees. In other words, para masolve natin yung angle ng R with respect sa horizontal, ito, yung orange. Ito from here, papunta dito. Ito siya, oh. Ito. Para masolve natin, ilan yan? Or pwede pangalanan natin ng alpha. Ang alpha is just equal sa 20 plus mo ng theta. 20 plus yung theta natin is 15.02 degrees. It's just equals to 35.02 degrees. Ito ang alpha natin. Ito ang direction ng resultant, itong resultant, with respect to the horizontal. So, using this R and this angle, ito ang resultant vector natin. So, I think this is the end for this video. We are going to proceed for the next one.